Itago mo na lamang sana ang aking tunay na pagkakakilanlan sa aking kwentong ito. Ang istoryang aking ibabahagi ay tungkol sa aking karanasan sa may tahanan ng aking tiyahin. Mag-isa na lamang ang aking tiyahin sa buhay dahil ika nga ng mga kamag-anak namin ay masama daw kasi ang ugali nito na hindi ko lubos maisip kung papaano. Lalo pa, hindi ko pa naman ito masyadong nakakausap o nakakasama ng matagal. Palagi ko lamang kasi itong nakikita tuwing may mga kabanatang nagsasama-sama ang magkakamag-anak. Katulad ng malaking handaan, tuwing may kaarawan, at lamay na magdamagan. Dito nga ako napapailing noon pa. Bakit nga ba sa ganitong pagkakataon lamang naiisipan ng mga magkakamag-anak ang magkita-kita, magtipon, at magkaharapan? Na parang kaplastikan na lamang mismo sa sariling kadugo mo. Hindi ba natin kayang magpakita ng simpatsya o pagmamahal habang ang isang tao ay aktibo at buhay pa? Hindi kung kailan huli na at sa huling hantungan pa. Na palagi lamang tayong nariyan tuwing kasarapan, pero parang napipilitan na lamang tuwing punto ng kamatayan. Isang araw, nagsabi ako sa tatay ko na may kailangan akong bayaran para sa aking eskwela. Pero ika niya, wala siyang pera. Napagbaling ko naman kay nanay, ay ika rin niya. Ano? Anong tingin mo sa akin? Tumatay ng pera? Isang tirit mo lang, bubulot na agad ako sa peta-pitaka ko ng libu-libong pera. Lintik na to. Pagod ka na nga sa kalalaba, pagbabantay ng mga bata, pati na sa pagluluto sa bahay na to. Bubisitin mo pa ako tungkol dun sa perang hinihingi mo. Diyos mo yun naman, Nay. Ang simple-simple lang ng sinasabi ko eh. Pwede mo naman pong sabihin, wala kang pera. Huwag naman po yung tipo nga abot pa tayo sa may kamera. At yung mga hinanakit mo eh, ipapahiring mo pa. Anak nang, sumasagot ka na? Ha? Ha? Sumasagot ka na? Ha? Ha? Palamang, Nay. May isip na ako, no? Para magrason, kahit pa paano. Ganun ha? Aray ko. Ha? Yan ang napapala mo. Aray. Nakabarkada mo. Tama na, Nay. Nagiging bastos ka ng bata ka. Anong barkada-barkada? Makapagpabarkada pa ba ako sa baon kong 20? Kulang pa nga yung pamasahe ko eh. Palagi ako naglalakad eh. At saka, Siya. Tama na yan. Wally, subukan mong pumunta dun kay Tiang Amelia mo at kamo pinapasingil ko yung hiniram niya noong nakaraan na 500. Sige na, at bumalik ka kaagad ha. Aray. ay, yan kasi hirap eh. Sabi na kasi sa inyong mag-aartista na lang ako eh. Sayang naman tong kagapuhan ko. Minana ko pa sa tatay ko. Tapos ngayon, sa halagang 120, para pa akong ginulpi ng mga sandambukal na putakte. Yan. Diyan ka magaling. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Wally, sige na, at bumalik ka kaagad. Huwag mo akong iiwan dito mag-isa kasama yung nanay mo. Mabilis akong umalis para puntahan ang tiyahin ko. Pero ika niya ay wala pa daw dilihensya ang asawa niya at hindi pa ito makapagbabayad. Nye, dilihensya? Tiyag naman, bakit dilihensya? Ay, yari ako nito oh. Ibabagsak ako ng maestra ko nito eh kapag di ako nakapagpasa ng proyekto namin. Ay, na parang nakonsensya naman ang tiyahin ko at dala ng kagipitan ay may sinabi siya na maaari kong malapitan. Ha? Bakit dun? Eh di ba, kayo na nga din ho ang nagsabi na masama yung ugali nun. Porke kamo, anak sa ikalawang asawa ni Chong Nardo yun. At saka, Ikaw ang bahala. Ang sa akin lang naman noong nakaraan, nung kagipitan, ay siya lamang din ang aming nalapitan. Ikaw ang bahala. nagdadalawang isip man, pilit kong pinag-isipan ang lahat. Na kesyo, bumalik akong walang-wala sa bahay, ay bakit hindi ko ito subukan? Na heto, pumuntang ako sa may bahay nito para sana ay makahiram. May kalayuan ng bahay nitong si Tiang Pining na kailangan ko maglakad ng napakahaba at galugarin ang malagubat na daan patungo sa kanyang tinitirhan. Habang naglalakad, nagtataka din ako, bakit nga ba dito ninais tumira ni Tiang Pining? Halos wala nga akong nakita o nadaan ng kapitbahay niya malapit sa kanyang tirahan. Na dito naisip ko na baka nga siguro dahil masama nga kasi ang ugali nito na ayaw may ibang tao sa kanyang paligid. Na baka din ay sadyang ilag lamang ito
at gusto lamang ang buhay na pribado kung kaya ito'y nagpakalayo-layo. Pagkarating ko, naabutan ko itong nagwawali sa may bakuran nito. Na dito ay napakamot na lamang ako dahil Ano yan? Hiram? O hingi? Pakilido lamang para hindi tayo magkasamaan ng loob tulad ng ilang bumisita sa akin dito na naaalala lamang ninyo ako at kilala kapag may kailangan kayo. ha? Teka lang ho. Lilinawin ko lang ho din ho Part 2 ba to? Nung script ni nanay kanina? Hindi. Bakit mo natanong? Wala lang ho. Kasi magkasing sakit din ho yung mga sinasabi ninyo Makirot na na kahit anong paliwanag ko na ibabalik ko din naman agad. Basta pahiramin niya lamang ako. Lalo at importante naman talaga ang sinadya ko. Pero, ika nga niya, kailangan din niya ang pera. At hindi pa nga din daw ibinabalik sa kanya ang mga hiniram ng mga kamag-anak namin. Kung kaya ay wala daw talaga. Pero, hindi ako kumbinsido. Lalo ayon sa naaalala ko. Sabi ng isang tiyahin ko, malamang madami na itong ipon, lalo pa mag-isa na lamang ito sa kanyang buhay. At malakas din daw ang negosyo nitong pinapaupahang mga pwesto doon sa may palengke na naiwan ng yumao nitong asawa. Kung kaya sa huling beses, Chang, wala talaga? Diyos ko naman, Wally. Paulit-ulit, ulit-ulit, ulit-ulit. Oo na, Chang, oo na. Kakahilo kang kausap. Paulit-ulit. Ginaho, nahawa na ako sa inyo Ay, naku, yari ako dito. Mukhang di na ako makakagraduate nito. Ay sus, nangonsensya pa talaga itong batang ito. Alam mo, iho, huwag ka nang malungkot. Pwede ka naman maging snatcher o kaya hold-upper. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Nagsasayang ka lamang ng oras at pagod mo. Wow! Salamat Chang Nakaka-inspired po kayo kausap. Hanip! Totoo pala talaga masama yung ugali nyo. Ano ka mo? Wala ko. Wala. Kako, uwi na ako. Oo. O siya, at ako din ay may importanteng lakad pa. Kamusta mo na lamang ako sa nanay mong chismosa? Na dahil dito, sa labis na inis dahil sa kalamutan, ay napag-isipan ko itong pagnakawan. Alam ko naman pong mali ito, pero dahil na din sa mga sinabi ng tiyangpining ko, ay nagka-ideya ako. At sa tingin ko ay madali lamang ito. Dahil balita ko, tuwing hapon nga, ay wala ito sa kanyang tahanan na malamang naiiwan ang kanyang bahay na walang katao-tao. Sandali akong naglakad-lakad sa hindi kalayuan at nang tingnan ko ang aking relo. Eksakto, malamang ay nakaalis na nga ang tiyangpining ko patungo sa kanyang mga munting negosyo. Na pagbalik ko nga, ay tama ako. Dahil ang kaninang nakabukas na mga bintana at pinto, ngayon ay nakasarado. Walang kahirap-hirap din ako agad na nakapasok dahil isang tulak ko lamang ay bumukas agad ito. Nanatawa pa nga ako dahil parang sira ulo din talaga ang tiyahin ko. Dahil sinong baliw ba naman ang mag-iiwan ng tiwala sa isang binaluktot na pako para magsilbing kandado ng buong kabahayan nito. Pero kailangan ko magmadali. Isa pa ay hindi may kakaila ang nakakabinging pagkalabog ng dibdib ko dahil sa ginagawa ko. Hindi ko naman po kasi ito gawain, ngunit napipilitan lamang talaga ako na kumapit sa mali para lamang sa aking pag-aaral. Nasa likod ng aking isipan, kapag nakaluwag ay aaminin ko din ito at ibabalik kalakip ng paghingi ng kapatawaran. Pero, bahala na, kailangan ko na magmadali. Subalit, pagkapasok ko, sandali akong natigilan dahil sa aking mga nakikita. Nanatawa na lamang ako dahil naaalala ko ang mga kwento ng aking mga kamag-anakan tungkol sa may tiyahin kong ito. Mga kwentong tingin ko ay gawa-gawa lamang ng malilikot nilang isipan. Pati na ng mga dilang walang magawa kundi ang buhay ng iba ay pakialaman. Naika daw kasi ay may itinatagong angking kababalaghan. Ang aking tiyahin. Ika kasi nila. Na matapos yumao ang esposo nito noon na nakatira pa ito malapit sa amin. Ika nila. Madalas daw nakikita itong aking tiyahin na may kausap sa hangin. Tumatawa.
lumuluha. At madalas, biglang napapatulala. Na minsan pa nga, nang may dumalaw daw sa bahay nito ng alanganin, ay nakita daw itong nakaluhod, napapalibutan ng mga kandila at umuusal ng hindi maunawaang panalangin. Kaya sabi ng iba, baka ito daw ay isang mangkukulam na maliman isipin at sabihin ay ang pagkamatay daw ng asawa nito ay baka siya pa nga ang salarin. Na isinakripisyo daw nito ang kanyang asawa para sa kanyang kakatwang gawain. Pero ayon naman sa aking pagkakaalala, hindi naman dating ganito noon ang aking tiyahin. Magilaw ito at masiyahin, lalo pa noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Nakikihalubilo pa ito sa amin. Pero syempre, alam naman natin ang dila ng mga kamag-anakan natin na makatalikod ka lamang ng sandali ay ikaw na mismo ang pupulutanin. Kaya ikako, baka dala lamang ng depresyon ang kanilang mga kakaibang napapansin. Na ikaw ba naman ang mawala ng kaagapay sa buhay at maiwan sa iyo ang mga mahalagang bagay. Tapos kapos ka pa sa pinag-aralan. Sino ba naman ang hindi mababaliw noon? Sa iba siguro ay hindi. Malamang, wawaldasin lamang ang mga naiwan nitong mga ari-arian na pagkatapos ay araw-araw na lamang magpapatay-patayan. Sisisihin ng paligid ultimo ang Diyos sa mga desisyong walang kabuluhan. Na napatawa pa ako lalo dahil papaanong magiging mangkukulam ang tiyahin kong ito? Samantalang, ang mga abubot na aking nakikita ay mga koleksyon ng mga kulay pink na Hello Kitty. Ang sosyal naman ng mangkukulam na ito. Oo nga. Ano yun? Gamit niya sa pangkukulam? Barbie? Tapos imported na insenso ang gamit niyang pampausok? Tapos virgin coconut oil? Yun lang isa pang orasyon niya tuwing gabi? Uy, grabe! Pero, habang maingat akong naghahalughog sa may kabahayan nito, may isang kwentong biglang nagpataas ng aking mga balahibo. Dahil ika naman ng ilan kong kapag-anakan na kaya daw kampante itong nag-iisa na nakatira sa kanyang tahimik na tahanan ay dahil sa isang pinakatago-tagong kapapalaghan na may mga hindi nakikitang mga kaibigan ang tiyahin ko. Mga impakto at demonyo. Hindi ko na inabala ang aking isip dahil mas lalo lamang akong hindi mapalagay, kaya nagmamadali na ako sa paghahanap ng aking pakay. At sa wakas, napangiti ako. Isang lata ng biskwit ang nakita ko. Isang lata ng biskwit na parang kakaiba ang pakiramdam ko, na sa pagbukas ko nga ay hindi nagkamali ang hinala ko. Pera. Mga balumbon ng mga nakataling tig-iisa at 500 na mga pera. Maraming pera. Nakakagulat ang mga ipon ng tiyahin ko. Napakaswerte siguro kung nagkaanak sila noon ng tiyuhin ko dahil mabibili nila lahat ang mga pangangailangan at bawat kapritsyo. Hindi magiging sakit ng ulo ang paghingi ng gastusin sa eskwela, pati na ang mga bayarin, katulad ng sa aking proyekto. Na dito ay mas nalinawan ako. Mali ito. Hindi ako nakakalimot na maging marangal na tao. Kukuha lamang ako ng kailangan ko dahil hindi naman ako magnanakaw. Isa lamang akong taong nangangailangan na nakasilip ng pagkakataon para makagawa ng paraan. Mabilis kong isinara ang sisidlang lata at ibinalik ang mga gamit sa kadumaan sa may likod bahay upang ako'y makaalis na. Pero bago pa man ako makaalis ng bahay, ay halos mapatalon ako sa labis na pagkakabigla. Dahil may narinig akong boses. Parang may nagsalita. Kaya mas lalo kong nagmadali na ikako na baka ang aking tiyahin ay nasa may labas na. Pero hindi maaari. Dahil mismo sa pinanggalingan kong kwarto, doon ko narinig ang tumawag sa pangalan ko. Pati na
ang pagsitsit. May sumitsit sa akin. Nakasunod ay parang tumatawa. Dito nanlaki ang aking mga mata. Naguguluhan at natataranta. Kung kaya ay nagmamadali ako lalo na makalabas ng bahay, na halos pa ako'y nagkabangga-bangga pa. At heto, mabilis na lumakad-takbo ako habang hinahawi ang mga matataas na halaman at damo papalayo sa bahay ng tiyahin ko. Pero parang may humahatak sa akin na lingunin ang pinanggalingan ko. Na dito nangilabot ako sa aking nakita. Dahil doon sa may nakabukas na bintana, may nakatayong dalawang nakakapangilabot na mataas at maitim na nilalang na hindi ko malaman. Naika ko, ito na yata ang tinutukoy ng aking ilang mga kamag-anakan na kasama ng aking tiyahin sa kanyang tirahan. Ang mga impakto at demonyo. Ang kanyang mga lihim na kaibigan. Dahil dito, mas kumaripas na ako lalo ng takbo. Wala nang lingon-lingon na matapos nun. Halos lagnatin ako makalipas ang ilang araw na hindi din ako nakapasok at nakapagpasa ng proyekto dahil sa walang tigil na pabalik-balik na mataas na lagnat ko. Pero paglabas ko ng aking kwarto, halos atakihin ako sa puso sapagkat doon ay nakita kong nakangiti at tahimik na nakaupo ang tiyahin ko doon sa may aming sala. Hindi ko malaman ng aking gagawin na natili lamang akong nakatayo sa pinto ng aking kwarto. Na kung hindi pa lumabas sa may kusina, si nanay ay hindi pa yata babalik ang aking dugo sa biglang pamumutla ng mukha ko. Lalo pa nang sabihin ng tiyahin ko na Wally, bakit? Para ka namang nakakita ng multo sa pagkakatingin mo. Nasabay wika pa ng nanay ko na buong giliw na inilapag ang bagong timplang inumin habang tinatawag ang aking tatay mula sa aming likod bahay. Naika ni nanay, naparito daw ang tiyahin ko dahil galing ito sa may pamilihan at napadaan lamang. Naalala daw bumisita at napaisip na iabot ang aking hinihiram at ibalik na lamang daw kung kailan ay makakaluwag. Na dito ay nakadama ako ng hindi masukat na kahihiyan at labis na paghisisi. Lalo na aalala ko ang itsura ng kanyang kabahayan, pati na ang laman ng perang inipon niya. Siguro ang mga perang naipon niya ay baka kanyang paghahanda na lamang sa huling hantungan niya. Dahil totoo naman, mag-isa na lamang ito at sino pa nga ba ang magkukusang gastusan at asikasuin ang mga labi niya kung sakaling siya'y papanaw na. Tapos, ninakawan ko pa. Pero napalitan ng kilabot at kaba ang lahat ng aking nasa isipan nang biglang may nakita akong isang pamilyar na bagay na hawak-hawak niya. Na hindi ako maaaring magkamali dahil kaparehas na kaparehas ito ng aking relo. Na ilang araw ko na itong hindi nakikita na kung saan nga ba ito napunta. At nang tinanong ko kung saan niya ba nabili ang relong hawak niya, na dito ay ngumiti lamang ito sa kamalumanay na nagwika. Ika niya. Napulot lamang daw niya ito sa kung saan na marahil ay sa pagmamadali ng may-ari nito ay hindi akalaing naiwan ang suot na relo sa kung saan. Malalim akong napaisip. Papaanong napunta sa kamay niya ang aking relo? Papaano? Nasa kako lamang naalala na nung ako'y nagmamadaling lumabas sa bahay niya ay nabangga ako sa isang sulok ng kwarto. Pero papaanong madaling mahuhubad ng ganun-ganun na lamang ang aking relo? Papaano? Na mas napanunok pa ako nang sabihin ng tiyahin ko, Sayang naman kesa itapon ko ito, di ba?
Eddie, kukulamin ko na lang yung may-ari nito para maalala niya ang relo niyang nawawala. Kaso, tinatamad pa ako. Sa susunod na lamang. Oo, Chan. Wag, sayang effort mo. Oo, ito po juice, oh. Juice na matabang ni nanay. Inom na po kayo, Chang. Masyado na kayong masaya eh. Kalimutan niyo na po yung trip niyo kanina. Bad yun. Nasabay tawa rin naman ito na ika niya. Siya ay nagbibiro lamang. Na ika pa ay gusto ko ba daw ang hawak niyang relo. Lalo pa na mukhang bagay na bagay daw ito sa akin. Na hindi na niya hinintay pa ang aking sagot at iniabot agad ito sa akin saka isinuot. Oh, tingnan mo nga naman Parang isinukat. Bagay na bagay. Oo nga po, Chang eh. Bagay, oo. Oh, Wally, magpasalamat ka sa may tiyang mo. Pining, huwag mo na ito kukulamin, ha? Maraming salamat, ha? Ito naman, ako ay nagbibiro lamang. At saka, wala akong alam sa mga ganon. Hindi ko sasayangin sa inyo ang aking garayong. Hindi na ito masyado pang nagtagal dahil hindi naman ito sanay sa nilalatag na paksa ni nanay na puro patungkol sa buhay ng iba ang kanilang tinatalakay. Nagpaalam na ito saka inihatid papalabas ng aming bahay. Habang kami ay pabalik, natatawa pa si nanay dahil ika nito ay anong ihip ng hangin ba ang nalanghap daw nito at naisibang bisitahin kami sa aming tahanan. Na kung nalalaman lamang ni nanay kung bakit baka kahit demonyo ay kilabutan kapag nalaman niya. Pero nang muli kong tanawin ang papalayong tiyahin ko ay halos manigas ako sa kinatatayuan ko. Dahil may nakita ako. May nakita akong mataas, maitim na parang mga aninong nakasabay sa paglalakad ng aking tiyahin. Nang biglang sabay-sabay pa silang lumingon sa akin. Na dito ay mabilis akong napabalikwas. Natanong pa ni nanay ay kung napaano daw ba ako at kamuntikan pa akong matalisod dahil sa pagmamadali ko. Na matapos naman ito ay wala namang nangyaring masama sa akin. Kagandahan pa nga nito ay sa paglipas ng panahon, matagumpay ako nakapangibang bansa. Nakabuo ng sariling masayang pamilya. Hindi ako nakalimot sa aking pangako. Kinausap ko ang tiyahin ko at ipinagtapat sa kanya ang nagawang pagkakamali ko. Humingi ako ng kapatawaran at bumawi sa kanya. Siguro ay upang maibsan ang bigat sa aking konsensya na matagal ko nang kinikimkim at hindi maamin ang nagawang kasalanan sa aking tiyahin na dahil dala ng pangangailangan, dulot ng kahirapan. Na hanggang sa huling hantungan ng aking tiyahin, hindi ko ito pinabayaan. Ibinigay ko ang nararapat na respeto sa kanyang huling hantungan kasama ng kanyang nakakapangilabot na kwento ng kababalaghan. Madalas ang kahirapan, kakapusan sa ating mga pangangailangan ay dinadala tayo sa iba't ibang landas. Nadala ng pangangailangan ay nagagawa talaga natin ang mga bagay na hindi magaganda. Tulad ng pananamantala sa ating kapwa na hindi natin alintana pero ating ginagawa. Pero sa kabila ng ating mga nagawang pagkakamali ay ituring natin itong isang malaking aral. Tayo'y matuto upang magbago. Na kung sakaling humantong man tayo sa ganitong sitwasyon, gamitin natin ang pagkakataon para makaahon at hindi upang ang ating sarili sa pagkakamali ay mas maibaon. Mga kaibigan, samahan niyo po ko sa munting sandaling ito upang mag-alay ng panalangin para sa napakagandang kwento ng buhay mula sa ating seder na si Ginoong Wally ng UAE na anuman po ang inyong relihiyon ay sabayan niyo po ko gamit ang inyong mas mabisang dasal. Pangako, sandali lamang po ito. Ipikit mo lamang ang iyong mga mata para sa ating sandaling kapayapaan. Halina po. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Oy mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ang ating naitambok na mga kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe. Na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pinutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po. Ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay. Mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating mga mas mahaba pang kwentuhang katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating Malito Channel. Yun lamang po, at ito po ang inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa po muli. This is your one and only Kulas, your very own original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.